Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tapos na, no? Salamat sa Diyos at nagtitipon tayo ngayon. Pasensya na kayo sa lugar, masikip dahil dumami na kayo, no? Nandito pala yung foster parents ko from Bourbon. Lugo na, no? Lugo, no? 1 year man doon na, no? Nandito si Nanay Friding at si Tatay Emilio. Emilio tayo, no? No? Bumisita sa atin, sa akin dito sa parokya. At pasensya na kayo, masikip yung lugar natin dahil dumami kayo, no? Pero susunod na mga araw, merong nagbigay sa atin ng 1 hectare for the Permanent Office of Healing, Deliverance, and Exorcism. Amen? At sana na nakikinig kayo kanina sa empowerment. Yung mga talks, series of talks kanina ay empowerment po yon. Kinakailangan po natin yon dahil bawat isa natin ay hinaharas talaga ng tunay na kaaway natin. Ang tunay na kaaway natin hindi yung katabi natin. Ang tunay na kaaway natin ay ang demonyo. Sino ang tunay na kaaway natin? Hindi yung katabi mo, no? Hindi yung kaharap mo. Kundi ang tunay natin na kaaway, ang demonyo. So, yung prayer of deliverance, sino bang makapagdasal niyan? Una, yung pari. Pwede din madre. Sino pa? Hindi naman kami pari, father. Hindi na din kami madre. Pangalawa, yung lay communities. No, yung leader sa lay communities pwede mag-deliverance as long as he has equipped knowledge about this ministry. Under the guidance of the priest and with the authorization of the bishop. Pero wala naman akong lay community father. Pwede din layman. Individual lay Catholics. Pangatlo, individual lay Catholics pwede maka-deliverance. Saan mabasa natin yan? Sa Deliverance Handbook of Father Sikea. Yung itom, page 22 po. Sino po ba yung individual lay Catholic? Sabi niya, those who are practicing Catholic. Sino? Yung practicing Catholic, no? So, dapat practicing tayo. Paano ba? Ano ba ang palatandaan na we are practicing Catholics? Una, we practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. Yan po ay practicing Catholics. Amen? Kung may ka-live-in ka, receive the sacrament of matrimony so that you can receive the body of Christ in the Holy Eucharist, the Holy Mass. Alam nyo, may pumupunta dito kahapon, sabi niya, Father, 2012, yung sakit ko sa ulo, grabe. Sabi ng doktor, lifetime na po yung sakit ko. 2012 pa yung sakit niya. Every week sasakit yung ulo niya. 4 to 5 days. Ganon.
Hindi mo ma-describe yung sakit. Nag-take na siya ng mga gamot galing sa doktor pero hindi pa rin nawala. Pero open yung psychic niya. Nakakita na sa ibang mga hindi natin makita. Open yung psychic niya at meron din silang mga occult practices. Alam nyo, nilapitan nila ang office and then nilapitan nila ang sacraments. Nagpakasal sila sa pari at nangumpisal reception of the Holy Eucharist and then using the sacramentals, nag-deliverance sila. Alam nyo, completely healed siya. Kahapon pa, pumupunta siya dito kahapon at matagal na siya gumaling dahil 2023 na siya pumupunta dito. Starting those days na pumupunta siya dito at ni-receive niya buong puso ang mga sakramento ni Kristo, hindi niya inasahan. Wala na siyang maintenance ngayon. No? Grabe, no? Yung sakit niya, hindi natural. Oppression pala yung sakit niya. Basta oppression yung sakit ninyo, hindi yun kayang gamutin sa medical science. Basta oppression. Yung kulam, barang, walang doktor makagamot dyan. Ang makagamot nito, yung prayer ng simbahan, sacramentals of the church, and the sacraments of Christ. Natutuwa ba kayo? At kung may hindi lang oppression, kundi possession talaga, dapat i-series of exorcism yan, no? I-series of deliverance yan. At ang pinaka-powerful among the family circle is the tatay, no? The next is the nanay. So, yung mga biktima namin, biktima ng mga demonyo, yung mga biktima ng mga demonyo ay mag-react talaga during deliverance. Kahapon, ang dami. May mga bago, mga 3 siguro bago. So, yung mga bago na hindi ko na-entertain kahapon, ngayon, i-entertainin ko sila mamaya. So, mga 2 to 5 na matapos yung exorcism ko. Dito ako mag-exercise. Kahapon, ang daming sumigaw, no? So, the prayer of the church, yung deliverance prayer for laity, pwede nyo magagamit yon. At nag-communicate kami ni Patrick at Lalaine na interview ko nung isang araw. Sabi niya, Father, how great and how powerful the prayer of the church. Alam nyo, yung mga mangkukulam na nagkulam sa kanya, nagsasalita na sa kanyang katawan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng ginagawa ko. Sinusugo lang ako. At naghanap buhay. No? So, kung hindi nyo kami papatawarin, at sabi ko sa kanya, huwag ka maniwala dyan, demonyo yan. No? Demonyo yan. Patuloy ka magdasal. Sabi niya sa akin, Father, pwede pa pupunta kami dyan? Pwede kayo patuloy lang magdasal. No? I-update nyo lang ako through Deliverance Ministers. Dahil malaking tulong yung series of prayer mo. At once a month lang kayo punta dito. At yung araw-araw, pwede siya mag-self-deliverance, pwede din siya i-deliverance mo. Matorture yung demonyo. Huwag kayong maniwala agad, no, sa sinabi lahat ng mga demonyo because he is a master of deception. As long as yung kanyang sinasabi is in line to the truth. No? Yan ang paniniwalaan mo. No? Kung ito ang sasabihin ng demonyo, yung nakapasok sa kanya, demonyo yun eh. Hindi yun ang mangkukulam. Yung mangkukulam tao, hindi naman demonyo. Sino ba yung papasok sa katawan ng isang tao? Demonyo, hindi yung mangkukulam. Yung mangkukulam ay tao. Example, yung kaluluwa mo, papasok sa kanya. Hindi yun kaluluwa mo. Demonyo yun. Nagpa-as if na kaluluwa mo. Naintindihan ninyo? During exorcism, ang mga demonyo ay magsasalita ng iba't ibang bagay to deceive you. No? Sabi ko sa kanya, patuloy ka mag-deliverance, huwag ka makinig sa kanya. Kung katotohan yung sinabi ng demonyo, in line yun sa teaching ng simbahan.
So, ang mga demonyo ay humingi ng tawad. No? Hindi naman makapagbigay ng tawad sa mga demonyo dahil infinite yung yes nila. Infinite yung no nila. Walang repentance sa mga demonyo. So, there's no conversion. Kung mag-decide sila, infinite. Hindi pa bago-bago. Hindi katulad natin. Ngayon, yes. Bukas, no. Yung mga demonyo, yung yes nila is eternally yes. Yung no nila is eternally no. Hindi pa bago-bago. Amen? So, bakit humingi ng tawad itong demonyong ito? Sabi ko sa kanya, huwag kang maniwala dyan. No? He is master of deception. So, yung kanyang asawa ay patuloy nag-pray sa kanya. At patuloy din ng update sa ating office dahil 90% ay galing sa inyo. No? Yung dahan-dahan natin ng conversion, dahan-dahan nating paglago sa pag-ibig natin sa Diyos, yan ang pinaka-importante sa lahat. Amen? Mag-increase yung ating pag-ibig sa devotion sa mahal na ina. Yung banal na rosaryo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? So, kung may sakit kayo, dublihin nyo ang pagsamba ninyo. Malaking tulong po yan. No? Bakit yung demonyo ay nakapanahon, nakakontrol sa buhay natin dahil yan sa ating sinful lifestyle or sa ating occult practices. No, dalawa lang yung doorway. Sinful lifestyle, pangalawa is occult practices. Superstitious belief. Yan. No, kaya nga may confession tayo dito. No, si Father Ili lang ba ang pumunta dito? Father Ili lang? Siya lang? Busy yung mga pare. Baka bukas marami, no? Hindi ko alam dahil yung ibang pare ay minsan 5 sila dito, 4, pero ngayon ay nagbakasyon yung ibang mga 3 pare nagbakasyon. So bukas din may very important talaga yung sacrament. Alam nyo kung nangungumpisal kayo as if your last day today, no, yan ang pinakamagandang confession. Ano? Baka mamatay na tayo bukas ba? No. So, lahat ng mga kasalanan mo ay i-confess mo na. As if, consider every time you confess as if your last day. Totoong-totoo yan. No? Very powerful yan. Ang daming pagagalingin dyan. When you receive the sacrament, mga kapatid, tingnan nyo ito ang ilagay sa isipan nyo at sa puso ninyo. You receive the King of Kings, greater than me. No? You receive the Lord of Lords, greater than me. As well as you receive the body of Christ. Grabe yan. Yung hinawakan ng pari na tinapay, this is my body, si Kristo po yan. Amen? Dagdagan nyo yung pag-ibig kay Kristo. Kung lalapit kayo sa mga sacrament, may nag-request sa akin sa Manila, Father, punta ka dito. Nagkasakit yung kapatid ko. Meron din sa Dubai, punta ka dito, Father. No? Sabi ko sa kanya, may pari naman dyan. Jesus is everywhere. Father Darwin is not everywhere. Amen? You are so blessed today when you receive the sacrament. Amen? Higit pa yan ni Father Darwin. Hindi ako worthy, hindi ako deserving to untie his sandals. Every time magsamba kayo, you receive Jesus. Amen? So, ang payo ko sa inyo, kung may sakit kayo, simba kayo. Araw-araw. Wala na kayong, CWL na kayo. Katolikong way lingaw, no? Every day, receive the body of Christ. CWL na ba yung katabi mo, no? Anong CWL? Katolikong way lingaw, no?
receive the body of Christ. And you receive a lot of spiritual benefits. Because He is Jesus. I am the bread of life. Yan po ang mga gospel reading, gospel natin sa buong linggo. Sa buong linggo ngayon. It is about the bread of life. I am the bread of life. Ako po yung tinapay galing sa langit. Kung kakain kayo sa tinapay ko at ang tinapay ko na ibibigay ang aking katawan, ang aking laman, ang aking dugo. Grabe, no? Dahil ang aking katawan ay ang buhay sa sanlibutan. No? Kapag kakainin nyo yung laman ko, may buhay kayo na walang hanggan. Eternal life. May entrance fee ba ang simbahan? Wala. So, libre lang ang ating kaligtasan. Amen? So, ngayon, magbibless ako sa mga religious items ninyo at tatawagin yung mga pangalan nyo mamaya. At mag-consecrate of senses din ako sa inyong lahat. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Sana gamitin ninyo at isiwalat ninyo ang nalalaman ninyo na tutunan ninyo kanina sa mga speakers natin. No? By the way, yung mga deliverance ministers natin ay hindi na nagtatrabaho. Niaalay na nila yung buhay nila sa ministering ito. Kung meron kayong biyaya o grasya, pwede kayong mag-share sa ministry. At kung apiki mo, pray for us. Pray for us. Yan po ang pinaka-importante sa amin. At nagtayo din tayo ng deliverance and healing office. Magtayo tayo ng chapel. Magtayo din tayo ng dormitory dahil merong mga kapatid natin na walang matulugan. Dahil 1 hectare yung binibigay. No? Kung grabe yung biyaya na ibinigay sa Diyos sa'yo, pwede kayo mag-share ng isang hollow block, isang kabilya, isang pako. Okay na yan. Amen? It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Clarify ko hindi po yan akin. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. So, yung may-ari, pangalan ko sana ang ilagay niya sa deed of donation. Sabi ko, bakit pangalan ko? Should be the Diocese of Tagbilaran. Dahil hindi mawala yung diocese. Ako ay mawawala, mamamatay. Di ba? So, the Diocese of Tagbilaran is permanent. So, yan. Meron ng 35 ka mga haligi ang naitayo natin for the permanent office of healing and exorcism. Meron na ding para room and adoration area para ito. Doon ako mag-exercise with the presence of the Holy Eucharist. Amen? So, meron na tayong 35 ka mga haligi existing doon, no? At nagpa-connect na din tayo ng kuryente para mapatuloy sa sunod na mga araw pero ang pinastop muna natin yung construction dahil inuuna po natin yung deed of donation, no? So, this month, atin nang mapirmahan, so ipatuloy na natin yung pag-construct sa Permanent Office of Healing, Deliverance, and Exorcism. Nagtanim na din kami ng mga puno, mga kahoy doon. Mga fruit-bearing trees. No? Kung mamunga yon, pwede kayong kakain sa mga bunga. No? Huwag na kayong mag-ask ng permission dahil atin po yung lugar. Dahil it is owned by the Diocese of the Tagbilaran. Sino may-ari doon? Ang ating mahal na obispo, ang ating tatay. Amen? So, natutuwa ba kayo ngayon? No? Siguro sunod na mga taon, no? Piniprepare natin ng lugar para sa inyo. Para bibisita na kayo, hindi na kayo mamaypay, no? Magsusuot na kayo ng jacket. Palibutan natin ng mga kahoy doon, no?
para fresh air talaga ang mahanggap ninyo. Amen? So, yan ang project natin sa susunod na mga araw. At ipagdasal nyo po dahil para po yan sa simbahan. Amen? At kung nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilong bigas, no, para sa family na nandito. Tatanggap din kami ng lubid na ang dulo ay kambing, baboy. Hindi kami tatanggin yan. No? So, by the way, ang proceeds sa religious items na ina-avail ninyo ay tinutulong natin sa charity. Meron ng 45 scholars ang natutulungan po sa, baka akalain nyo, the best itong negosyong Father Darwin, ha? Dahil effective. Kahit 1 piso po, kahit 1 sentabo, wala akong matatanggap dyan. Tinutulong natin yan sa scholarship program. Mga 80% scholarship program. And then, tinutulong din natin sa ministry natin. Amen? So, ngayon, i-bless ko lahat ng mga religious items ninyo at papasok po ako dito after sa consecration of senses dahil sisimulan ko na yung exorcism. At kung may sisigaw dito, huwag kayong tumakbo. Bakit? Hahabulin kayo sa demonyo. No? Huwag kayong tumakbo, ha? Dahil yung prayer of deliverance, grabe talaga. Sa pag-uwi nyo sa bahay ninyo, do deliverance to your house, please. And gradually, we will be growing our love to the sacrament, to the church of Christ. Amen? At palagi na tayong nagdadasal sa bawat isa natin. So ngayon, i-bless ko. After sa blessing, holy and exorcised sacramentals na po. Lahat ng mga religious items ninyo. Anong tawag? Holy and exorcised sacramentals po. At kung may sisigaw man ngayon sa public na dito diagnostic prayer yung mga kapatid natin at kasama natin, huwag yung videohan, ha, at i-post. Bawal po yun. Okay? Dahil hindi natin ipahiya yung mga kasamahan natin. Nandoon, nag-deliverance Father Darwin, ang daming nag-react, no? Katulad ng mga pastor, viral ngayon, natutumba at nanginginig, no, sumisigaw. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi natin ipahiya yung kapatid natin. Kaya nga, papasok ako dito sa closed room dahil yung mga nag-react kahapon ay i-entertain ko for solemn exorcism. Amen? Minsan din, during exorcism, patutulugin ng demonyo. Yung possessed. Parang hindi possessed, no? So, i-series namin, sisigaw na susunod, Darwin! Pakilabmiro ka, Darwin! Sisigaw mamaya yung iba. Okay? Kung sisigaw, huwag kayong tatakbo. Bakit? Hahabulin nila kayo, no? So, yung mga matatakutin, yun ang paborito ng mga demonyo. Activate your faith. Increase your faith. By increasing our faith, ang mga demonyo ay matatakot sa atin. Amen? Anong sikreto? Increase your faith. Activate your faith, not your fear. Amen? So, i-share din ninyo yung mga sacramentals kahit sa ibang sekta. May pastor kami dito, pumupunta dito, completely healed siya. Hindi natin mabigay ang sakramento. But, ang naibigay natin yung sacramentals. So, sa mga nagtatanong na pwede ba magamit ito sa ibang sekta, marami nga nagpa-bless sa akin, ibang sekta. Pupunta dito, nandito kayong iba na ngayon, nagpa-bless ng mga religious items. Dahil dahan-dahan naniwala yung iba. Dahil ang daming experience nila. So, sana hindi nyo ipagdamot yung kaalaman ninyo, ipagdamot yung mga sacramentals ng simbahan, at yung sacrament lang ang hindi maibigay natin sa kanila. As long as they will live their faith and embracing the faith of Jesus, the Church of Jesus. So ngayon, i-bless ko yung mga religious items ninyo, ha? Natutuwa ba kayo ngayon?
God is good all the time. At dahil natutuwa kayo, i-share itong mga katotohanan na ito na inyong natutunan through social media natin. At from to time, marami tayong mga ministry of preaching, ministry of healing, ministry of exorcism. Yung tatlo na ministry ni Kristo ay nandito sa simbahan natin. Tayo po ang simbahan, di ba? Tayo po. We are the church. So ngayon, ating i-bless yung mga salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil with the living God. By the true God and the holy God, by the God who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, may thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt because of the ritual of the church. Sunod, i-bless natin yung tubig ninyo. I-open nyo yung tubig. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with evocation sign of water, hearkens your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let sons of sin joy, spirit of goodness, and the nerve of tranquility, freed from baneful and needed snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng salt ang tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fiercest of the enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honor and sanctify it with the dew of your sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may be delivered. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror diving afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through Lord Jesus Christ our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, He cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the reserve His power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till He use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard privilege to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You ordain it thinking the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity,
All wants of the enemy let it be a means of averting any kind of visitive from man, made in your image, and redeemed with his blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of innocent serpent through Christ our Lord. Ang oil ninyo ay holy and exercise oil. Kagabi, may nakausap ako na isang asawa. Sabi niya, Father, yung asawa ko ay meron ng schedule for major operations sa kanyang puso. Major operation. Pero alam niyo, Father, using the sacramentals and receiving the sacrament, ang nakapagaling sa aking asawa, hindi natuloy. Grabe, no? May schedule na sila pero hindi natuloy. Ang daming mga, hindi naman lahat pagalingin dahil hindi naman lahat ay oppression. Kahit nga natural, pwede niya makapangyarihan ng Diyos eh. Pero hindi tayo lahat pagalingin ng Diyos. Sasabihin ng iba na, Father, bakit hindi ako pinagaling ng Diyos? Dahil you have now the greatest ministry na walang katulad. Ministry of suffering. Yung mga karamdaman na hindi pagalingin ng Diyos, you share the suffering of Jesus. It is called ministry of suffering. Marami ding pinagaling sa Diyos. Dahil hindi tayo forever dito sa mundong ito. Lumalabay rata. Amen? So, iaalay natin lahat ng mga problema sa Diyos. Mga pagsubok natin, iaalay natin sa Kanya. Hindi natin maintindihan ang buhay natin. It is a mystery. Amen? So, lahat ng mga religious items ninyo, general blessings sa candles, sa rosaries, sa holy images of God, holy images of the saints, benediction cross, benediction needles, benediction rings, incense, scapulars, handbook. All your religious items in your hands, i-bless natin. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May all religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the protected your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ our Lord, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo, holy and exercise sacramentals. So, ngayon, i-consecrate ko yung mga senses ninyo. Gamitin nyo yung oil. And then, itong prayer na ito ay pinupost ko po sa timeline ko, sa Facebook ko, para magagamit ninyo. Consecrate the senses of your family. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noo ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang inyong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating mga ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ating mga bibig.
I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating mga dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, yung mga kamay ninyo. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may receive, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. So, kain kayo ng holy and exercise salt. Maliit lang na, kunti lang. Huwag nyo niyang ubusin. So, natutuwa ba kayo ngayon? At yung mga, tatawagin yung pangalan ninyo at patuloy kayo, i-deliverance nyo yung sakit ninyo. Kung may sakit kayo, ang family, malaking tulong po. Pwede nyo i-deliverance yung sakit ng mga anak ninyo. As long as you are practicing Catholic. So dito, ilang taon na ako nag-deliverance, ang libo-libo po yung pinagaling ng Diyos sa prayer ng simbahan. So, tinuturo ko sa inyo ngayon ang kahalagahan sa prayer ng simbahan. At sana, hindi nyo ito ipagdamot. Ituturo din ninyo ito, isi-share ninyo ito sa family circle ninyo. Amen? Mga evangelizer na kayo ngayon. Natutuwa ba kayo? 90% po galing sa inyo. Yung healing, yung liberation, galing sa pamilya natin. Ilang porsyento galing sa pamilya ninyo? 90%. Sa amin is 10% lang. Ang liit lang ang maibigay sa amin, sa inyo. Pero through catechism, may empower po kayo. Amen? So, bigyan natin ng papuri ang Diyos. Sana, ngayong araw na ito, memorable nyo ang mga araw na ito dahil you are empowered by the truth. Anong naka-empower sa inyo? Ang katotohanan po. At kinakailangan natin ma-empower sa katotohanan dahil ang katotohanan ay makapaglaya sa atin. Only the truth shall set us free. So, kung may dapat dagdagan natin yung kaalaman natin dahil mga inosente tayong mga Katoliko So, by Catechism of the Catholic Church, mga aklat ng simbahan, magbasa tayo, dadagdag talaga yung kaalaman natin at hindi na tayo maloko pa sa mga mini na propeta. Amen? So ngayon, tatawagin bawat pangalan ninyo. At yung case officers natin ang mag-handle bawat isa at sasabihin ninyo ang gusto nyong sabihin sa akin. Okay? Dahil mararating yan sa akin. Dahil hindi ko kaya kayo lahat, di ba? At si Kristo nga ay may 12 apostles, di ba? Diyos na yon, ako ay hindi Diyos. Sabi ni Pastor Archie, Diyos ka, Father Darwin. Na nag-enjoy ako sa post ni Pastor Archie. Then ang post ni Pastor Archie sa akin, may nihunghong ni Father Darwin. Ang yawa may nihunghong ni Father Darwin. Si Pastor Archie na sa likod ko. So, may pagdasal natin si Pastor Archie, no? Na masumpungan niya ang katotohanan. Amen? So, continue to pray for us, especially the ministry, dahil hindi ordinaryo yung kalaban namin, totoong demonyo. At hindi din ordinaryong kalaban ninyo, totoong demonyo. It is a spiritual warfare talaga. So, dahil spiritual warfare, tinuturuan namin kayo. Okay? So, pray the prayer of the church. Kung magulo ng buhay natin, magulo ng isipan natin, do consecration of senses sa ating sarili. Makatulong po yan. No? Araw-araw po. Makatulong po yan. Sa akin, minsan ay sa puton. No? Ako din. No?
dali masuko. Nga na ba pud mo? Appear. So we need Jesus in our lives. We need Christ in our lives. And by admittance, sa pag-accept na tayo po ay tao, tayo po ay nagkasala sa bawat isa, it is a healing. Amen? Darling, patawad. No. Tatay, patawad. Amen? Nanay, patawad. Pumunta kami sa Manila. Ang mahal ng isda nila doon. Sabi namin na patawarin niyo po kami. Ano pa kasalanan niyo sa amin? Ang mahal ng isda niyo. Patawarin niyo po kami. So, pinaka-importante yung asking forgiveness and giving forgiveness. It is. There's no healing without authentic forgiveness. Amen? Gusto mong gumaling na? Be generous, be quick in forgiving one another. Amen? Sa mga taong grabe yung puot sa puso, liberate na yung sarili nyo sa panggitan ng pagpatawad at pag-uunawa. Meron namang mga tao na mahirap unawain, no? Dublihin natin ang pag-unawa bawat isa. At magdasal tayo, dublihin natin yung dasal sa Diyos in order that we consecrate our lives every day. We consecrate our decision every day. We consecrate our emotion, our thoughts, our eyes, our senses. Ang ganda ng ating buhay. No? Kung magkamali naman, just admit. Amen? The acceptance of your weaknesses is a powerful medicine. No? Bakit hindi ka pinagaling? Ang dami mong grabe yung puot. Grabe yung hatred na nasa puso natin. So, consecrate natin ang sarili natin sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mama Mary. Amen? God is good all the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, mga kapatid. No? So, ngayon, magsimula na tayo at magsisimula din ako ngayon. No? Huwag kayong tatakbo. Kung tatakbo kayo, hahabulin kayo niya. No? At wag din kayo sisilip dito, may buta. Baka mag-transfer sa iyo yung demonyo, no? Madubli na yung pasyente natin. So, sasabihin nyo, at after here, continue to practice the prayer of deliverance. Amen? You will be amazed. Dahan-dahan, magbabago sa ating sarili, ating ugali, obsession yun, mga negative thoughts, negative emotion. It might be demonic obsession. Through prayer of deliverance. No? Ang ganda talaga. Subukan ninyo. Amen? And many relationship will be restored. Many relationship will be saved because you are delivered from the unclean spirits. No? The spirit of anger, I command you to depart from my mind. I am full of hatred. I am full of anger against to my mother, against to my biases. Deliver it. Pray the prayer of deliverance. I cast out the spirit of anger, the spirit of biases, the spirit of prejudices. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Marami na kayong i-cast out sa pag-uwi ninyo. Una kong i-cast out yung sarili ko, Father. No? Everyday nag-deliverance po ako. Everyday ako po. In-examine ko yung mga sinasabi ko sa mga nasa paligid ko. No? By doing deliverance, yung mga masamang ugali ko, kinaka-cast out natin. Amen? No? And sa paggising natin sa umaga, we are free from evil thoughts, evil emotion, evil plan against one another because we consecrate our life to Jesus. So you are now agent of peace. Amen? So ngayon, tatawagin nyo, nasaan si Ate
Dito na si Ate Mayet. So, tatawagin yung mga pangalan nyo. Meron tayong mga case of verses, mga 8 to 10 siguro. Tutulong sa atin. Ha? At kayo na magpatuloy ha, to do deliverance to your house. At kunin nyo yung mga langis galing sa mga albularyo. Okay? Paano yan pa din? Nilibing na namin. No? So, i-deliverance nyo yung area kung hindi ninyo na makuha. I-deliverance nyo yung mga meron kayong inilibing na mga occult objects kung hindi ninyo na makuha dahil masira yung bahay nyo kung nasa na poste, no? Masira buong bahay. So, do a series of prayer of renouncement and then i-deliverance mo yung mga poste mo and then renounce it before the presence of Jesus in the tabernacle. Okay? So, hindi ko na kaya na pupuntahan ko pa yung mga bahay ninyo. So, dapat ito na ang i-promote natin parang hindi na kayo lalapit sa mga albularyo. Yung prayer ng simbahan, mas effective pa yon sa albularyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Maraming nagagalit sa akin. Pasensya na po kayo. Walang personalan po ito. Tinuturo ko lang ang aral ng simbahan. Grabe yung security ko kapag lalabas ako sa Bohol. Dahil maraming nagagalit sa atin. Katulad ni Kristo, maraming nagagalit. Why? We speak for the truth. Amen? Minsan mga tao, bakit hindi ko napitan si Father Darwin? For security reason po yun. No. Kung pupunta ako sa ibang lugar, grabe yung security. Bakit? Yung mga anting-antingan, mga mamabarang, puno ng galit sa akin dahil sinasabi ko yung katotohanan. They are agents of evil spirits. Amen? Shh. Pasensya na kayo ha. Sinasabi ko lang ang totoo. At nung sinabi ni Kristo ang totoo, pinatay si Kristo. Amen? So, ang payment pala sa katotohanan ay dugo. Shh. Dugo. Handa na ba kayong magpakamatay? Yan ang katotohanan. No? Yung mga kasamahan ko ay stricto sa mga security. For security reason po yan. Pasensya na. Gusto kong lalapit sa inyo pero paano yan? Para marami pa tayong maisawalat. Buong Pilipinas, buong mundo, worldwide yung punto por punto natin. Amen? So, tatawagin na yung mga pangalan ninyo. Maghintay lang kayo. Okay? God bless. Sana isiwalat niyo yung natutunan ninyo. At huwag na kayong lalapit sa iba. Go to your priest. Amen? Receive and love them. Pray for them. Amen? Hindi basta-basta maging pari. Subukan niyo. So pray for us, especially our bishops. Pray for us. Especially our beloved Pope, Papa Francisco. Amen? So, Ate Mayet, sana si Tim? Ay, nandito si Ate Mayet. So, tatawagin yung mga pangalan ninyo, ha?